Away politika nga lang ba o paglihis sa mga tunay na issue ang nagaganap na balitaktakan sa pagitan ni Vice President Sara Duterte, House of Representatives at Pangulong Bongbong Marcos? Civil, criminal at administrative proceedings daw ang posibleng maganap. Ano ang sabi ng batas? Alamin natin kasama si Professor Rowena Rowie Daroy Morales ng University of the Philippines College of Law. Magandang araw, Miss Rowie. Ay, magandang araw, Miss Malu. All Yes po. right. Okay. Meron po akong regular na program sa GMA. So, hindi lang ako guest. Host na rin Oo ako nga, sa sarili kong program. oo nga, nakikita namin para ang problema natin ngayon is sasangguni kami sa inyo. Ano ba ang talagang silip ninyo? Ano ba yung issues? Away ba ngayon lang ba to sa verbal na battle o ito ba struggle for power at posisyonan para sa poder? Meron akong babanggitin muna bago ko sagutin niya ng diretsohan. Yung isa sa mga characters dito sa ating mini drama ay isang anak, di ba? Ng isang dating presidente, napaka-colorful ng language. Okay. And we know that the apple, apple o kainito o bayabas does not fall far from the tree. Mm-hmm. So, kung ano man ang gusto niyang sabihin, maganda man o hindi maganda, ay wala tayong magagawa, gagamitin niya o magagamit niya dahil doon siya sa ganung klaseng environment lumaki ang mga salita ng kanyang ama na dating presidenteng si Rodrigo Duterte. Kaya nagkakaroon ng magandang, kumbaga, napapanood ang ating madla. Mahilig po ang madla sa ating mga teledrama, at saka mahilig ang ating madla ng mga flow of emotions, lalo na yung mga intense emotions. Conflict. Intense emotions, whether or not conflict, including love and romance, hindi ba, Miss Malu? Basta kailangan intense. Intense in the sense na mamimirror yan sa mukha at mamimirror yan sa non-verbal expressions. Yun lahat ay nagamit. Kaya napakalawak po ng viewership at ng listenership. Attorney Rowie, punta tayo dun sa mga basics muna. Sa panig o sa bahagi ni Vice President Sara, ano ba talaga yung maling nagawa niya by law? Kasi merong disbursement motion, merong motion din to may subpoena ang NBI dahil sa grave threat o yung parang proposal to murder the President, the Speaker, and the First Lady. Meron din naman yung pending sa House pa, yung confidential and intelligence funds. Anong mga issue ang dapat harapin? Anong paglabag sa batas ba ang posibleng nagawa na niya? Teka muna, nakita yata natin na ugat nitong lahat ay dun sa House. Correct. Hindi po ba? Dahil pinag-uusapan yung tungkol sa mga budget at bago mo papag-usapan ng budget, dahil isa po yung budget, no? Sa mga mahalagang mga ginagawa ng House. At titignan mo yung budget ng nakaraang taon, titignan mo kung paano nagastos, kung meron pa bang natira or sumobra ba. Kaya kinakailangan umupo sa House, yung namamahala doon sa ahensyang yon para malinawan sila. Alright? But dito na nagkakaroon ng clash of personalities. There are members of the House na halatang-halata mo yung kanilang galit at puot at naririnig mo din yung kanilang inis sa kanilang boses even if they sound very cool. Naririnig mo na meron kasi tayong tinatawag na non-verbal language. All right, okay. Namamagnify yan sa screen, namamagnify yan sa media. Unlike pag nasa in person, you can choose to look away for a while, di ba? Pero kung nasa media ka, nakatingin ka. Pag hindi ka nakatingin, akala mo may mamimiss ka. So, namamagnify lahat ng mga nagkakaroon ng mga opinyon ng mga tao. At ngayon pa, ang isa pang feature ng ating media, yun na nga, ang daming mga sidebars na ang daming comment. Padamihan ng bashers or padamihan ng trolls na nagpe-praise. O di yun din ang mga nagiging basehan ng mga opinyon ng tao.
Yes Ano po. yung dapat kang harapin ng mga issue? Kasi yung confidential and intelligence funds, ang parang pasubali ng House, humarap sana si Vice President Sara dahil mukhang may misuse, may abuse, may misappropriation, paglustay. Parang ganon. Pero biglang sumulpot yung iba pang mga usapin. Ano po, itong away-away na nga. Kung babasahan siya ng mga dapat niyang harapin, violations sa batas o issues dapat niyang uh, panindigan, ano po yun? Para lang malinaw yung baseline o Dalawa. reference issues. Okay, dalawa po yung yung venue. Isa yung mga sinabi at ginawa niya sa loob ng house. All right? All right? Or ginawa niya through her representatives. Pangalawa, yung mga ginawa niya at sinabi niya outside the house but in connection with the investigation. Doon sa house, pinag-uusapan yung confidential funds. Correct. Sa totoo lang, kung ayaw mong sumagot or kung ayaw sumagot ng iyong representative, meron naman kasing karapatan na wag sumagot. I think narinig na natin yung I refuse to answer on the right of self-incrimination. Naririnig natin yan sa mga krimen kasi mai-incriminate sila parang pag-aamin. Pero kahit na outside the criminal court, pwede rin sabihin yan kasi kahit na ano man sabihin nila ay under oath, hindi ba? At pwedeng gamitin laban sa kanila. Kaya they chose to be silent. But I do not understand, ako, hindi ko naintindihan, if you choose to be silent, why you should be cited in contempt. Contempt, okay. Yes. Ang ibig po sabihin ng contempt ay yung pambabastos, no? Or pagwawalang yung hindi sinungaling eh. Kasi paano mo malalaman kung isang tao ay sinungaling? Pambabastos or another kind. All right. Yeah, sige. Disrespect, no? Like saying all those nasty, sabi mo nga Malu, mga curses and all that stuff, diba? So, can that be contempt? Yes, it can be contempt. But I think someone was held in contempt for not wanting to say something. Pero yung contempt na ginawa ng House, halo-halong kalamay, refusal to respond to questions. Which is not contemptuous. Correct. Lying or not telling the truth. But that's judgment call ng mga miyembro ng House. Pero ang problema, yung disrespect daw of the chamber. Nakakina na pero ayaw humarap at parang nung nandoon sa hearing, parang hindi rin sumasagot si Vice President Sara at yung kanyang mga tao. So dumating siya. So there's no disrespect in connection with not attending. Correct. Right? So nung dumating siya at nagpakita siya ng mukhang ganito or ganyan or nagsabi siya or hindi nagsalita is another thing. Okay. Alam naman natin that there is such a thing as lying by being silent. Correct. You don't have to say a lie by saying or declaring or oralizing a particular statement that is not the truth. But even if it so happens, paano mo alam na hindi totoo? Unless may basehan ka. Baliktad ito, hindi ito kagaya ng korte ng nasa judge. No? This is a hearing in aid of legislation, not a hearing in aid of persecution and prosecution. Kaya dapat alam po natin yung ating mga, huwag nating i-appear na parang nasa korte tayo at tayo po ay judge. Tandaan po natin, Miss Malu, you know this more than I do, that the Filipino people, mahilig manood ng drama, and towards the end, they will go for the underdog. All right. Okay. Ngayon, ang problema ho ay parang tila ang political yung process ng mga hearing typically or in aid of legislation, sabi nila. Pero ang hinaing ni Vice President Sara, bakit ako lang? Di ba marami ding confidential fund sa Office of the President, Office of the Speaker, iba pang ahensya. So, may punto yata siya doon kasi nung tinanong naman namin yung mga House members, ito ba'y talagang binindisyonan o sa kumpas ni Speaker Martin Romualdez kaya kayo may ganyang hearing? Kaya ako lang muna tatanong kasi ang parang context, implicit or explicit,
baka sila yung magtalo sa 2028 elections. It's too far away, pero parang ganun yung context. Ano? Dalawang grupo na gustong, sabi nga ninyo, manatiling nasa poder. So ano yung, tama ho ba si Vice President Sara na, ba't ako lang ang iniimbestigahan nyo? Tama, kasi potential kaharap, di ba, sa politiko. Because we know that Martin is a cousin. Correct. Uh-huh. So, family yan. And Zara is a daughter. So, pareho na naman. So, parehong mga miyembro ng pamilya ng mga politikong nasa or naging mataas ang mga posisyon. All right. Attorney, maganda yung sinabi niyo na parang okay, sa loob ng House, kung ano yung mga isyung na-discuss. Pero lumabas yung kwentuhan kasi sa labas ng House. Ano po? At doon nagsimula na yung parang tipong sa panig naman ni Vice President Sara, ang dami niyang aligasyon na may corruption din, itong sila speaker, na kesyo may pogo din daw siya, kesyo nang kumuha ng bribery. So sa labas ng House, tumaas yung decibel at yung tension. Sabi niyo nga, gusto natin ng intense drama. Pero ito parang high intensity conflict na matindi. So, dun sa bahaging yon, ano yung dapat niyang kaharapin? Ano yung mga medyo palpak o sablay na pinagsasasabi ni Vice President Sara? Leave out na pagmumura na kasi yun yung parang hindi nagustuhan ng mga tao. Or nagustuhan. Kasi yun, nagustuhan. Yun ang kanilang, doon sila sanay. Correct. Diba? Magpapahinto ka lang ng jeep, hindi huminto ano sasabihin mo? So sa labas ng House, ano yung tingin ninyong mga issue na dapat nang purbahan at saka harapin kung sakali mang may kaso o may violation sa batas? Yung nasa loob ng kamera, ang ibig sabihin nun, yun yung tama, no? Yung mga contempt, okay, mga disrespect. Outside the camera, ibang usapan yan. Ang kausap niya, hindi na yung mga miyembro ng representante. Hindi na in aid of legislation. Naglalabas na siya ng sama ng loob at puot. Laban, hindi lang doon sa mga miyembro ng kamera, kung hindi against the sitting politicians or the sitting power. Yung choice of words na niya. Alright. So, pag yung choice of words niya ay narinig ng more than 2 people, no? Sinasadya man o hindi, and because of the proliferation of social media, pwede mag-libel. Okay. Hindi lang yan. Dahil yung libel ay it was distributed or spread over a device, over social media, cyber libel na yan. Which means that it could be heard. And I think nakita naman natin that it was heard all over not the country, the world. No, the world. Yes. So, cyber libel dahil kasi may mga libelous per se na mga kinamit siyang salita, ano? Na nagnakaw, takot, may pogo. Ang libel po ay paninirang puri na walang basihan. Pwede sa hinaharap, pag nagkaroon ng kasuhan, mapapatunayan na hindi pala libel kasi totoo. Okay. O hindi, mga ganyan. Ibang usapan yon dahil depende kung may magdedemanda ng libel. Magdedemanda kaya ang presidente dahil ni-libel siya? Natutuwa naman ako, no? Na cool si presidente about the whole thing. Cool yung kanyang voice, manner, hindi siya nakisigaw. So kitang-kita mo yung difference ng kanilang character. Again, sino ang kinakampihan ng mga Pilipino, bearing in mind ang ating kultura? Yung underdog. Correct. Kaya dapat alam mo ang ating kultura, alam mo ang kultura ng mga tao in 1,000, ayun na yung islands natin. 7,100. Depending on high tide. High tide or low tide. Okay. So kung sino yung underdog, kung sino din yung earnest, di ba ho? Yung ay, paano mo makikita? Reasonable, parang ganon. So, paano mo malalaman? Correct. But I mean, it affects you when you see someone talking like that. So, pero yung mga sinabi ni Vice President Sara na parang hindi ayos, kaya may sabina ang NBI, national security concern daw yon. Kasi hindi lang simpleng nagbansag siya ng kung ano-ano sa speaker, sa pangulo, sa first lady,
abay meron din siyang proposal to commit murder yata, pero sabi niya conditional revenge. Yun ho ba parang at meron din siyang sinabi na parang tipong ang tatay niya nung una bangag daw o hindi daw mahusay maging pangulo. Yung mga ganun. So, yun ho ba'y patayan, hindi lang simpleng libel kundi other violations of Eh, the law? grave threat na ho yun, kaya pumasok ang NBI. Ang NBI po ay nag-iimbestiga ng mga kaso, etc. to find out kung saan or totoo man yung kanilang mga pagbabanta. I think, kung hindi ako nagkakamali, kaya pumasok ang NBI, may nasabi na po si VP na meron na raw siyang mga kausap. Yes. Which means na meron ng plot in place. Meron ng mga ready. Meron ng gagalaw. Magsabi lang siya ng go or wag muna. Yun yung tinitingnan ng NBI. So, yun yung focus ng kanilang investigasyon, not an investigation into the real crux of the matter, which is yung confidential funds. Hindi ho yun. Okay. Ngayon, sumunod na araw, itong Huwebes naman, ang dating Pangulong Duterte nanawagan naman sa mga sundalo sa uniform services to intervene kasi sabi niya meron tayong fragmented governance. So sila daw dapat ito ba ano namang klaseng kaso to? Inciting to sedition ba to? Parang, di ba? Parang. Alam naman natin na pag merong isa o dalawa o tatlo na nagsasabi sa mga ibang tao na lumaban sa gobyerno. Ano ibig sabihin ng paglalaban sa gobyerno? Ibagsak ang gobyerno. Ano ibig sabihin ng ibagsak ang gobyerno? Para wala na tayong gobyerno. Para kung wala ng gobyerno, iba na ang papasok para mamuno. Okay, all right. Magkakagulo lang yan. Yan ho yung sedition at labag po yan sa konstitusyon. All right. Now, unusual na parehong abogado si Vice President Sara at si dating Pangulong Duterte. Meron ding proposal na magkaroon ng disbarment proceedings. Ano po? Sabi nga ni Attorney Larry Gadon, ako nga simple lang nagkaroon din ng pananakot na disbar siya. Pero tila hindi handa ang Integrated Bar of the Philippines na maglunsad ng disbarment proceedings ngayon. Ano tingin ninyo ho? Sila ho ba'y dapat ma-disbar by the canons or code of ethics ng mga abogado, members of bar and bench? Kung may magrereklamo. At kung may magrereklamo, pwede namang motopropyo. Ibig sabihin ng motopropyo is yung IBP mismo. Ang nagdi-disbar po yung IBP, Integrated Bar of the Philippines, dahil sila po ang, kumbaga, nagko-control at namumuno sa estado ng mga abogado. Kung ikaw pa ay mag-aabogado o hindi na mag-aabogado. So, pwedeng motopropyo sila mismo or may magsampa ng kaso for the disbarment. At ito po ay dadaan po paho ng hearing. Okay, all right. Ano yung epekto ng disbarment? Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-abogado o maging counsel? O ibig sabihin, wala na yung professional standing mo as a lawyer? Ano yung epekto nun? Okay, dalawa, I will answer that on two levels. Habang may disbarment at hindi pa napapatunayan yung kaso mo, so hindi ka pa disbarred, abogado ka pa. Okay. Ang daming nag-file ng disbarment case, no? Pangalawa, kung disbarred ka na, hindi ka na abogado, pero walang makakapagpigil sa'yo magsalita ng kahit na yung sinasabi mo nung abogado ka, kaya lang hindi bilang abogado. Okay. At tandaan natin, marami sa ating mga naging public officials ang hindi naman abogado. No? Marami silang mga consultants na abogado na tumutulong sa kanila para sa validity, no, or sa legal basis ng kanilang sinasabi. Pero kung galing sa abogado mismo, ibang usapan yan. Kung galing sa abogado mismo, gumagawa siya ng mga task or meron siyang sinusunod na mga obligasyon or may ine-exercise siyang karapatan bilang abogado. At kung lumabag yan sa tinatawag naming canons of legal ethics, meron ho kaming canons of legal ethics, pwede na huyang investigahan at matanggal ka sa pagiging abogado. Ano ibig sabihin pag hindi ka na abogado, hindi ka lang pwede pumirma bilang abogado. I can still write my anything I want sa pleadings
and I may ask a lawyer to sign it. Basahin niya muna. Okay. Ngayon, kayo po ay abogado din at sila Vice President Sara at dating Pangulong Duterte abogado rin. What do you think of yung parang pananalita nila, yung mga pahayag nila? Were they performing for the audience in not thinking as lawyers or rule of law or due process? Ang magandang tanong yan. Opo, abogado ako, hindi lang yun, media practitioner din ako. So yes, they were talking to an audience before mass media. Okay. Were they talking like lawyers? Lawyers don't talk that way to each other. More so, ang mga abogado hindi ganyan nagsasalita sa harap ng hukom. Aba, ikaw ay mako-contempt kung ganyan ang iyong pananalita. So they were, kumbaga, they were wearing two shoes. Two different pairs of shoes. Ewan ko, 4 na paa. Meaning, assuming double tasks in what they were doing. All so right. Pwedeng dalawa ang kumbaga, ang didinig sa kanilang kaso kung meron silang hindi tamang nagawa. All right. Ngayon, sinabi ninyo na parang kung medyo hot si Vice President Sara, cool si Pangulong BBM, ano po? Ano naman ang options nila Pangulong BBM o ng gobyerno, pangkalahatan na, House at ang Office of the President o kung ano man pang ahensya yung mag-iimbestiga? Impeachment, sabi ni Pangulong BBM, not yet. No, dahil hindi siya importante. Yung confidential and intelligence funds, ano ba yung kasuhan ng pwedeng yun ang maging batayan ng impeachment, ano po? At kung sakali man meron pa hubang ibang pwedeng aksyon na magawa ang gobyerno para magkaroon ng resolution. Alright. Tama naman po si BBM nung sinabi niya wag munang impeachment. Impeachment takes a long time. Baka wala na sila sa kanilang mga posisyon, may impeachment pa rin. Di ba? So, wag na muna nating gawin yung impeachment at tama din na isa sa mga grounds for impeachment ay yung paggamit or di paggamit o tamang paggamit o maling paggamit ng confidential fund. Yes. Mukhang naiintindihan din po ni BBM at ng kanyang mga consultants ang role ng media. Kaya ganun siya sa harap ng media. Cool. The Filipino is for the underdog. Ayaw ng Pinoy na, alam mo, ikaw talaga. Hindi yan. Ganon. Mas kinakampihan ng mga Pinoy yung, tignan mo, ba't siya ganyan? So, kailangan alam mo yung kultura ng iyong kausap. Alright. Then, yung kung ano yung yung way by which your communication or your information is communicated to the audience. Okay, so, pero sa totoo lang po, napaka-toxic na ng mga kampo. Magkabilang panig at sabi nyo nga kanina sa social media na a-amplify yung init, yung bugso ng damdamin. May mga natutuwa na ganyan yung asta pananalita at pahayag ni Vice President Sara. Merong natutuwa din naman sa behavior o pagtanggap ni Pangulong BBM ng mga puna na cool pa rin. So, paano mo masesettle yan? Kasi dalawang panig, pareho din naman na merong loyal, ardent, at saka talagang obstinate followers. Alam nyo, hindi naman yata natin masesettle yan. Isang mark yan ng ating democracy. Okay. Isang mark din ng ating Bill of Rights, yung ating yung speech natin, yung free speech natin tinatawag. Sometimes, yung right to express oneself, yung free speech, lalo na rin sa media, ay minsan nagbo-border sa abuse. Hindi natin kaya talagang i-control. For example, may I mention this, it's a brand, ang Facebook. Hindi natin makokontrol yan. At saka yung mga kaakibat niyang mga branches na. Ang hirap kontrolin yan, especially pagdating sa ibang bansa. Kung titignan natin ang mga comments, ang daming galing sa ibang bansa. Una, anong pakialam nila? Diba? Parang nanonood sila ng soap opera na hindi kanila. At maraming Pilipino ang nasa iba't ibang lugar ng bansa. So they themselves form opinions. Sila yung ating mga foreign workers, yung Filipinos abroad. Sila yung mga boboto. Sila yung, if they're still Filipinos, no? Sila yung mga boboto sa susunod na election. Kaya napaka-importante to me
this is already a form of campaign. Okay. May sinasabing vote for. Alam naman natin sa kampanya, it's visibility and whether or not you are seen or heard on the media more often than not, at ano yung message, at ano yung composure na nakikita nila. So, kampanya na rin to. Pero Attorney Rowie, ang problema, sabi nila, is it's a tricky situation, what we're facing. All right? So kung may maganap o mangyari, wag naman sana kay Pangulong BBM, the Vice President comes in as the successor or the highest official of the land. Pero parang kung may mga pending na mga kaso, grave threat, betrayal of the public trust, o misuse, abuse of public funds na confidential, paano mangyayari? Ano yung outlook sa bayan natin? Okay, ganito. Totoo yan, ano? Pag may nangyari sa BBM, wag naman sana mangyari, ay siya ang susunod. It's the succession. We call it succession. And dala-dala niya lahat yan. Correct. Kung nagawang magkaroon ng impeachment o may mangyari sa presidente, sino na ang presidente? Pwede uling mangyari. Hindi ba? Kasi kung may mga kakampi yung isa, may mga kakampi din yung isa. Kung natalo yung isa, Pilipino yan, gaganti yung isa. Correct. Ang susunod nun ay yung Speaker of the House. Sino yan? Si Speaker Martin. Kung siya pa rin, ha? Yun. O, yun na nga eh. Diba? So, ganun din yan. So, yung ating succession is all about this name politics. And I'm sorry to say, I will have to mention the term, yung ating oligarchy. Correct. And so, ibig sabihin, magkaka-round 2 lang. Kung sakaling out of the picture si BBM, in si Vice President Sara, Vice President Sara could take either conditional or unconditional revenge, doon sa mga kumuyog sa mga Duterte ngayon. Yeah, and not only that, revenge is usually seen as physical. Pwede kasi magka-revenge ng hindi physical. Bombard, for example, social media. Bombard your LGUs. The LGUs, the local government units, are very, very important here. Sino ba ang pinaka-importanteng local government unit dito na nandoon at may koneksyon sa mga tao? Yung barangay na hindi natin minsan pinapansin, barangay lang yan. Sila kaya ang may connect sa mga tao. Ganong klaseng network ang napaka-importante, at hindi ko alam sa kanilang dalawa, kung sino sa kanilang dalawa ang naka-establish na ng ganong klaseng network na umaabot sa mga ugat sa barangay. Alright. And Attorney Rowie, pangitain ba ng eleksyon sa May 2025 the choices that our politicians and candidates have to make? So malinaw naman na Mindanao supposedly is Duterte country, Duterte and their allies. Luzon, North is basically Marcos country. Pero pagdating ng halalan, if you are a local government candidate, kailangan mo bang mamili? O kailangan bang manimbang kung kanino ka papanig? Kasi baka talo ka kung sakali. Alam mo, gusto ko tuloy mag-compare. Buti na lang hindi tayo kagaya ng sistema ng Amerika, yung electoral colleges. Correct. Tayo ay popular vote. Kaya ang tagal-tagal ng resulta ng ating eleksyon. Kasi isa-isa yan, di ba? Per presinto, ilan, tapos etc. Doon nagkakaroon ng dayaan. Sa pagbilang natin, di ba yung pagbilang natin, yung parang nagbibilang tayo ng eleksyon sa elementary, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ang hirap kayang bilangin nun. Pero automated na, ma'am. Automated na. Pagkatapos nun. Correct. Diba? But at the sige, meron tayong pinipilapan na napakahabang papel. Lota. Sige, loto? Lota. Shade po, shade. Parang yung loto. Correct. Kaya ba natin basahin? Lahat ba yan? Marunong magbasa? Okay. Ilan lang ba ang functionally literate na Pinoy? Okay. Pero ma'am, ang question is actually, front act ba tong awayan na to para sa May 2025 elections? Lalo na dun sa mga kandidato, senador, House of Representatives at local government. Ano po? Kailangan ka bang mamili o kumiling sa Campo Marcos o Campo Duterte? Ang Pilipino is kailangan mamili ng kanino to? Kay ganyan o kay ganyan. Ganon kasi ang Pinoy. Hira tayong mamili na, uy, sino to? Malumangas. Kanino kaya siya naka-attach?
Hindi ka mananalo-malo unless you attach yourself or associate yourself with one or the other. And with whom will you associate yourself? Titignan mo kung nasaan yan. Di ba? Kung sino muna. Sa mga survey, yan, importante. Sa mga survey, sino ba nangunguna sa ganitong lugar? Hindi na muna ako tatakbo. Meron akong kilalang isang kaibigan ko, hindi siya tumakbo. Kahit na alam namin na mananalo siya, alam niya mananalo siya. Hindi siya tumakbo dahil ginusto niya na pagtakbo niya maging number 1 siya. So ayaw niya ng ano. So all throughout the time, ando doon siya. Nagpakita siya ng mukha, nagsalita, nasa TV, etc., etc. Tapos pagdating ng dulo, hindi pala siya tatakbo. Nandun na siya sa mind ng tao. So nung susunod na eleksyon, ito pala yun. Di number 1 nga siya. Siyempre pera mahalaga din sa campaign. Sa Campo Marcos at Campo Duterte, malinaw ba kung saan merong konting ayuda para sa kampanya ang mga kandidato natin? At yan dumadating yung mga mga ayuda mula sa mga lalaking korporasyon. Meron din akong konting kaalaman tungkol dyan. Isang malaking korporasyon, magbibigay ng ayuda equal. Lahat. Ayuda dito at ayuda doon. So nangyayari po yan. Bihira po ako makakita ng isang magbibigay ng ayuda, parang all in sa isang lugar lang. Sa isang kampo lang. Yes po. So, playing ang tawag nila doon, when they play their cards right. Kasi poker game din yan eh. Kasi kahit sino manalo, okay pa rin sila. Yes. Kung sino manalo, tandaan mo, nagbigay ako. Nakakalimutan na yung sa talo. Okay. Ngayon, Attorney Rowie, ano yung nakikita ninyo na parang possibilities for tigil putukan o ceasefire o detente? Meron ho bang parang pwedeng brokers of peace sa pagitan ng dalawang kampo or will still be at it papatuloy na sa Mayo 2025 o even longer? Isa yan. Saan ba ginagawa? O saan nangyayari na maraming mga firearms na hindi rehistrado? Dito sa Pilipinas. Bakit hindi rehistrado? Kasi tayong gumagawa. No? Hindi kailangan bilhin. Maraming mga nabibiling barel na kailangan bago mo makuha, nire-rehistro. Magaling ang Pinoy, gumagawa ng sariling barel. I think alam niyo kung anong klase mga baril yan at saka kung saan ginagawa yan. Hindi na kailangan i-rehistro kasi hindi naman nila alam na meron kang ganun. Sa panahon ho ngayon na ang bangayan dalawang powerful political blocks, parang tila may tunay na mga issue, may issue na away-away lang talaga sila dahil bangayan ito para sa poder, hindi naman talaga sa mga issues lang. Sila ho ba'y meron pang possibility na kausapin kung sino man ang pwedeng mediator o magkaroon ng detente o parang political ceasefire para hindi naman ang gulo ng bayan natin, magpapasko. Parang tila sila lang yung nag-hug ng headlines at ng airtime sa away-away nila. Meron bang mediator kayong nakikita? Ganito meron tayong separation of church and state. Okay. Pero iba pa rin ang magiging role ng church. Kasi nakikinig ang mga tao. Kung mataimtim man yan o hindi, nagsisimba sila tuwing linggo. Matiimtiman o hindi, no? Nakikinig sila. At may mga may mga parokya tayo na kung saan ang mga salita ng mga pare sa sermon nila ay tungkol sa mga nangyayari ngayon. And there are also areas na kung saan mas dynamic at aktibo ang ibang mga political thoughts. Kung saan yung aking parokyo, napaka-dynamic ng mga pare, no? And wala silang takot na magsalita tungkol sa politiko. Wala silang takot magsalita na paglabas nila, babarilin sila. Hindi lahat ng mga pare sa lahat ng parokya ganyan. So, ang laking kinalaman ng church kahit na alam natin na may separation of church and state dahil wala namang pipigil sa mga simbahan o sa mga pare ang magsabi na, uy, politiko yan. Politika yan. Kung pag-usapan yan. Okay. Parang yan. So parang malaki yung papel, lalo na sabi nga nila, parang if the situation is the center does not hold, away-away sila. Liban sa simbahan, ano yung nakikita ninyong
papel o dapat gampanan o dapat silip ng taong bayan dito sa nangyayaring bangayan? Anong silip ng taong bayan? Sarili nilang puso't konsyensya. Which still has something to do with pananampalataya. Di ba? Dahil ang konsyensya natin ay depende sa ating mga paniniwala. Ang paniniwala natin ay depende sa kung paano tayo pinalaki. At paano tayo pinalaki ay depende sa ating mga sarili-sariling pamilya. At kung titignan natin ang mga statistiko, marami na ho sa ating mga kababayan ay hindi alam kung sino yung tatay nila. At mga hiwa-hiwalay ang kanilang mga pamilya. Wala na, fractured family na rin, no? Nasabing fractured government, fractured family. So, yung tinatawag nating cornerstone ng lipunan, kailangan din natin tignan. No? Kaya nabanggit ko na malaki din ang kinalaman ng simbahan. Not necessarily in politics, but also in nurturing the voters who will vote for the politicians. Okay. Kung kayo po yung magbibigay ng advice, parang sa gitna ng mga palitan ng kung ano-anong maaanghang na salita, ano dapat ang pamantayan ng taong bayan? Sabi niyo, vote by values natin, vote kung sino sa tingin natin yung nasa tama o nasa mali. Ano yung dapat niyang silipin? Why should we care? Why should we care about all these verbal intramurals? Ano yung Dalawa po. Una, alam niya yung kanyang magiging responsibilidad. Pangalawa, yung kanyang moral values. Una, ano yung alam niya dapat ang magiging responsibilidad? Baka akala niya ay nakaupo lang doon at maghihintay ng yung kanyang mga allowances, ganyan, magpapapogi, marami na magpapaganda. Alam nila dapat yon. Okay? Pwede naman na wala silang alam. Pwede yon. Pero, meron silang mga consultants na nakakaalam. Importante na meron silang mga kaibigan. Kaibigan, kung totoong kaibigan, ay tutulungan yung bansa. Hindi yung, So, kailangan you're surrounded by a group who knows what serving is and what governance is. Second, yung morals po. At yun, hindi ko na po alam kung paano natin matitignan ang sarili natin. For one, it's a moral to do this, which for the other, hindi moral yung ginagawa mo. Because morality is something very subjective. Tumingin po tayo sa ating mga puso. Alright. Paano naman yung mga issue ng bayan? Joblessness, inflation, parang tipong na-sideline nitong away-away na to ng dalawang kampo. May maliit na kwento lang ako. Kahapon tinawagan ako ng isang estudyante ko sa UP College of Law. Yung kanyang thesis daw is paano ma-decongest ang Metro Manila. Sabi ko, ano ang iyong suggestion? Create jobs in the countryside. Sabi ko, anong jobs? Nagpupunta lahat dito para magtrabaho, kahit magkaminero, kahit magdinis ng etc. Ano ba yung mga nandoon? O nga, do they own their lands? Hindi po. Do they till their own properties? Hindi po. If they don't till their own properties, how much do they get? Kulang pa nga ho sa kanilang kakainin. So malalim ang sistema, di ba? Yung ating pagmimay-ari ng mga lupa at bakit nagpupuntahan lahat sa Metro Manila. Kung papansin niyo, Manila lang dati at Metro Manila, palaki ng palaki Metro Manila. Valenzuela, Metro Manila na. Santa Rosa, Metro Manila na. Alabang, Metro Manila na. So, mamaya hindi na tayo Pilipinas. Manila na ang buong Pilipinas. Miss Malu, ilang beses ka na naka-abroad. Welcome to the Philippines. Hindi. Welcome to Manila. We are now approaching. Hindi mo maririnig ang Pilipinas. What is the capital of the Philippines? What Philippines? Oh, you mean Manila. So, nagbabago na po, no? Ang mga pananaw hindi lang ng ating mga kababayan, kung hindi ng mga dayuhan. Medyo tignan po natin. Malaking issue sa akin yan. Okay. Dahil, yes, malaking issue sa akin yan. Mahal ko ang Pilipinas kasi. I will do anything for it. Alright. Pag-usapan po natin, ano yung end game na nakikita ninyo? Ano yung bad, good, better end game? Both for all the parties as well as for the nation. Ano po? Kay Vice President Sara, ano yung end game? The bad, the good, and the ugly thing that could happen to her?
maybe what she predicted might, or what she thought, or maybe her intelligence might be true. We do not know. We do not know as much. Maybe there's a threat on her life. We do not know. On the other side, naman, we also do not know if there are really threats on the life. Ang dali kasi mag-threaten, hindi po ba? But we do not know whether those threats are real and whether the assassins that are supposed to be in place to watch out are for real. They make very good copy. Ibig sabihin, they make good listening and reading, but we do not know if they're for real. Ngayon pa nga, Miss Malu, hindi natin alam kung lahat ng sinasabi natin ay totoo o hindi. Hindi ko nga alam kung AI ka o hindi. Alam mo ba na AI ako? Di ba? Ganun na po. Alam ang kilala kong Attorney Rowie Morales. Anyway, at ganyan magsalita. So good, better, best na option sa kanya? Parang before the House, kung sakali man, may impeachment o other cases, before the NBI, and before the public in general. Parang tipong merong medyo confused, ano, yung community to like her, to not like her, to be happy with her, to be angry with her. So ano yung good, better, best na options and game for Vice President Sara? Well, the best option for her, no, baka the best option for the Filipino people is to follow conscience. All right, which means? Which means, kung naniniwala ka sa kanya, boto niyo siya. Kung naniniwala ka kay Bongbong, boto niyo siya. Okay. Bakit? Pag may nangyari, hindi kasalanan ni Sara, hindi kasalanan ni Bongbong, kasalanan mo. Kasalanan natin na kung sino ang nagluklok sa posisyon ng mga taong gumagawa ng desisyon para sa atin. Huwag nating sasabihin dahil sa akin. Yun ang boto ko eh. Iisa lang naman ako eh. Hindi ho. Sama-sama yan. Pero should she pipe down on the rhetoric, on the anger, on the cursing? Should she face the issues against her na diretso? Huwag na yung mag-pusit tactics daw. Okay, dalawa. Maybe she should continue with the way she talks because that's how she is. Diba? The apple nga doesn't fall far from the tree. But on the second part, she should really learn to know and tone down because of the audience. Because of the audience, if she wants to win. If she wants to win, she should use her language to her advantage. Diba? Nabanggit na natin, medyo may alam siya tungkol sa batas, tungkol sa kultura natin. And let us not forget, Davao is the largest city in the world. And Mindanao is still largely Duterte territory daw. And yes, and when I say Davao is the largest city in territory, no? In area, in the world. Correct. In other words, pwede mong ipuno yan ng mga tao na taga Davao pa din. All right. Okay. So malaking potential ang Davao for good or for bad. All right. It is a mini Philippines. Okay. Attorney Rowie, sa panig naman ni BBM, ano sa tingin nyo yung good, better, best o good, bad and ugly na pwedeng options niya at dapat niyang gawin? Sa akin yung ginagawa niya na cool. Continue, yun lang yung nakita ko, hindi ko naman napapanood lahat, na hindi siya nagre-rhetoric at nakikisigaw. Hindi patola. Okay. Ano? Hindi patola. Alright. Yung hindi patola. Basically because ang Pinoy ay for the underdog. So, napag-aralan ng kanyang mga consultants at mga pamaligid sa kanya ang Filipino audience, ang Filipino voter. Pero pagdating ng panahon, pag unruly na yan, ayun, baka gawin ng Marcos ang nagawa ng kanyang ama, which is the Iron Hand, which at that point, ikaw at ako, nakulong tayo, di ba? So, alam naman natin, yung pinaninindigan natin nung nakulong tayo. So, hindi sana wag umabot. Hindi kaya siya inuudyok talaga to take the Iron Hand option? Oh, of course, inuudyok siya. Sinong umuudyok? Ba umuudyok sa kanya, hindi Pinoy. Ngayon, para sa Kongreso, sa House of Representatives, kasi ang dami ng hearings, 12 lagpas na yung Quadcom. Tapos yung Committee on Good Governance, sandamakmak din na parang hearings na at talagang failed effort to get Vice President Sara to talk.
ano yung kanilang good, better, best na options, endgame? Kasi parang napakarami ng hearing, baka naman magtapos sa wala. Hindi. Wag na, tapusin na nila yung hearing, mag-attend ba o hindi, at gawin na nila yung legislation na gusto nilang gawin. Kasi ang nakikita na rin is mukhang the legislature, the House, parang gusto niyang maging huwes. Wag na. Kaya umuupo ang mga tao doon, hindi para magsabi ng sino ang guilty or not guilty, kung hindi para tumulong sa legislation. Ayaw nilang pumunta. O di wag, we'll go on with our legislation. Okay. Diba? Kung susumahin mo ninyo, ano sa tingin nyo talaga yung nangyayari ba? Bagayan lang ba to? Parang tipong uh, parang verbal quarrels lang ba to? O away politika kung sino nasa poder? Kasi 2028 is about 4 years away pa. It's not 4 years away pa. 4 years na lang. Di ba? And with 7,100 islands, paano ma-sweep lahat yung 7,100 islands na yan? One, hindi dahil sa ang daming tao. Number two, hindi nila alam ang karapatan nila. Hindi nila alam na kailangan iboto pala ang mga namumuno sa kanila. Dapat palang iboto yung ganito, etc., etc. Marami silang hindi alam. So, isa rin yun sa dapat na maging advocacy, na may functional literacy ang maraming Filipino. Alright. Hindi lang ho simple na reading, writing, arithmetic, kundi compute, correlate, critique, contrast, di ba? Yung functional literacy abilities. Ano po? Pero alam nilang computer. Hindi compute, I mean do your numbers, hindi yung parang computer lang na upo. Ngayon, ano ho yung masasabi ninyong dapat sana tungkulin o gawain na mas makabubuti ng mga Pilipino na nasa social media at nanonood lang from the bleachers ng radyo, TV reports? Ano yung dapat nating alamin at ano yung dapat panindigan natin? Kung tayo'y nanonood o tayo ang pinapanood. Kung tayo ang nanonood, mas maging makilatis. Diba? Ang nangyayari kasi ngayon, pag nanonood, kahit na balita, kahit na commentaries, kahit na tungkol sa politiko at lahat, parang nagiging drama, nagiging entertainment. Okay? Pero hindi masama yon. Kasi dahil alam natin na entertainment pala ang gusto nila, kung gusto natin to put across a message, we can be entertaining. May laman pala. So again, knowing who your audience is and what you want to say to whom, gamitin natin yung kanilang mga gusto na para mailaman natin yung mga dapat nilang malaman. Alright. So sabi nga nila, ang journalism dapat daw is make the important interesting and the interesting relevant. Yung relevance nitong away-away na to, parang Gladiator Part 2 na to sa atin, ano ho? Hala, sino nga yung gwapong artista doon? Si Russell Crowe. Anyway, so parang ganun yung nangyayari na nanonood lang tayo sa sidelines. Kasi nga, parang okay nga, may drama, teleserye na yata ito na hindi mo alam kailan magtatapos. Pero ano yung papel mo? Ano yung dapat ask o demand mo? Hindi lang sa media, sana dagdagan pa yung laman ng mga reports. May I beg to disagree. Hindi lang nanonood. Pag nanonood, nagpo-proseso din yung utak All right, okay. Diba? So, habang nagpo-proseso ang utak, we are influenced by sometimes subconsciously. At alam natin, ganun, may I mention, ganun nagwo-work ang mga advertisements. Some advertisements don't let you say, buy this because. Diba? Alam nila, pinag-aralan nila ang kanilang target market, kaya nga within a few seconds, malaman, pero hindi mo alam na nakabenta na pala o binebentahan ka. Ganun din ang ating dapat gawin. No? And we have more time than them. And we have more meat to, meaning content. We have more meaty content na ibahagi. Gamitin natin yung kaalaman natin. Ms. Malu, you're an expert in mass media. Magtulungan tayo para yung ating mga kasama sa media ay malaman kung paano nila put across yung mga content na may kabuluhan. Parang talagang hindi lang kayo abogado, mass media expert kasi you're talking about marketing,
and techniques, ano. Pero sa totoo lang, kung may mga kaso, disbarment, yun hong grave threats, yung sa subpoena ng NBI, or impeachment, anong sa tingin niyo, how will all this play up? Kasi lalong magiging magulo ang kwentuhan. Hindi ho. Alam niyo ba, because they're different, no? Yung isa administrative, yung isa criminal, yung isa civil. They can proceed independently of each other. Hindi yung sasabihin, ay, dahil ongoing ito, tigilan mo na yan. No. They can all proceed independently. Pati ho yung mga hearing sa House. At kung ayaw naman niya, tigil na, gawa na sila ng batas. Sa korte, kung ayaw niyang mag-appear, i-contempt. Yan yung in contempt. Ang ibig sabihin dyan is magdidesisyon na rin kami ayon sa ebidensyang alam namin at pwede namin kayong ikulong dahil hindi nyo kami sinunod. Administrative, pwede namin kayo matanggal o masuspend sa posisyon. Sa administrative hearing, yan naman po yung sa ombudsman at saka sandigan bayan. Civil cases naman po, pwedeng kaakibat yan or nakadikit dun sa tatlo, the 3 others, or pwedeng separate, pwedeng independent civil action for yung tinatawag nating danyo. So malaki at malawak ang hinaharap niya kung may magrereklamo. Alright. Kung may magrereklamo pero mukhang handa magreklamo, ang unang pahayag ni Pangulo BBM is, I will fight this out. Parang tipong sabi niya is, we cannot take this sitting down. Ano? Pero the next day, sabi niya is, no, impeachment not important at this stage. So tila parang naghahanda pa rin sila ng strategiya nila, no, kung paano i-handle. Ang malinaw lang, sa lahat ito, administrative, civil, criminal proceedings na baka mangyari, ang nasa sentro ng defense, si Vice President Sara. Talaga? Yes, totoo po. Could she survive this? I do not know. I don't know her character. I don't know the grit, no? Kasi napakatapang niya magsalita. Hindi ko alam kung nagmamatch yung grit sa kanyang kalooban. Hindi ko po alam. But she will need a lot of very good lawyers. She will need a lot of money to support the proceedings, the litigation. So you think they're ready to actually handle their defense well and fairly? Miss Malu, maraming abogado na hindi maniningil para i-defend siya. Marami ring mga abogado na hindi maniningil para tulungan na siya po ay malagay sa in prison or madanyos, manalo. So, hindi minsan pinag-uusapan ng pera pagdating sa abogado. Why would they do it pro bono? Why not? Because sabihin natin, pag nanalo sila, meron laging, ang pro bono is not exactly free. It's free during the proceedings. Pero dahil tayo Pilipino, pag nanalo ka na, yung binigay mong services na pro bono, baka may hinihintay ka. Ako ay pro bonong abogado. Hindi totoo yun dahil binabayaran ako ng saging. Totoo yun. Ang bayad sa akin hindi pera, kung hindi mga saging o kaya nyog. Manok. Bayad pa rin yun. Ngayon, how do you teach law students about what's happening? Parang ano yung appreciation nila? Kasi parang due process, rule of law, all of it largely trumped by politics and political intramurals. I hope some of my students are watching now. But I was really very, very, very surprised negatively that they don't know who Ferdinand Edelin Marcos was. Hindi nila alam. They didn't know what martial law was about. They didn't know why we were arrested. So, history is what the writers say it will be, hindi ba? Correct. So, ingat tayo. We are part of history now because we are recording this. It's about documenting it. When BBM came to power, apparently part of his agenda is actually the redemption of the Marcos family name. So it looks like inuulit na yung mga politically branded programs na populist pero he's avoiding yung human rights violations or even suggestions of cronyism. On the other hand, the Dutertes are seen as a family trying to hold on to wealth and privilege. So parang ano ho yung sa tingin ninyo? Which family is parang on the track to achieving their goals? Alam nyo, nakakalasing ang poder. Diba? Parang ano yan makainom ka ng konting, hindi ako umiinom, no? Balita.
umiinom ka ng ganyan, gusto mo ganyan, ganyan, ganyan. Hindi mo alam na lasing ka na, gusto mo pa. So, like power. Sometimes when you have power, you want more. It's just like money. Power is a means by which money may be obtained. But it's a cycle. You also need money to have power. So it's a cycle that is, we don't know where it starts. That's why meron tayong mga corruption. That's why meron tayong greed. Which I think also is part of human nature. But because we are an amalgam, tulungan mo ako, mixture, no? Of an amalgam of different cultures. The 7,100 islands has 48 dialects and languages. Correct. What? Ito ang ating pananalita ngayon, hindi English, hindi Tagalog. Taglish ba to? May Engalog na. Yan na ngayon ang nagiging mainstream. Wala nang nagsasalita ng English lang, or Tagalog lang, or Filipino lang. But that is not, I'm not saying it's bad. Language is a means to communicate. And let us communicate that. Let us communicate what we want to communicate by the means that we know. All right. So, yan ang ginagawa mo, Miss Malu. Saludo ako sa iyo. Sa huli, Court of Public Opinion, Court of Law, doon lilitisin yung mga isyong na sambit na at pinag-awayan. Pero posible din bang mapunta sa Korte ng Kalsada? Halimbawa, may panawagan na mag-people power. Sa tingin ninyo, pupunta doon itong bangayan na to? Alam mo, hindi ko sigurado. Kaya tayo nag-people power noon. Remember, walang social media na nagsasabi. Doon natin sa EDSA nalaman kung ano nangyayari. Doon natin sa EDSA nalaman kung ano ito o ano yan, or, di ba? Doon na thresh out yung mga issues. Doon natin nalaman kung ganito nga ba o ganito or totoo nga ba. We don't even know even then. Kasi we were having a party. Ako, mga nanonood sa amin. Nung nag-EDSA kami, ay para kaming nasa party. Diba? Yeah. Maraming hindi, masayahin talaga ang mga Pinoy. Naglalaban tayo, sumisigaw tayo, natutulak tayo ng tangke, sinasagasaan tayo, binabaril tayo. Pero nakangiti tayo. May dala nga tayong baon eh. Diba? At naalala mo yung mga madre na nagbibigay ng mga bulaklak sa mga tangkit, sa mga sundalo. Pinoy yun eh. That's so Pinoy. And yet we won it. But it was not bloody. So not all revolutions are bloody. Revolutions are a change, a very complete change. It's 180 degrees. So kaya ba natin ngayon yan? With social media, I am not sure. Kasi doon na nag-event. EDSA People Power tayo. Kasi doon natin vinent yung ating kalooban. Ngayon, sa social media na natin vinivent. Ang problema nito, sino nakikinig? Okay. Nadidiscongest yung init. Ano po? Ay, yes. All right. At nadidilute. Nagkakaroon ng anak-anak na kung ano-ano pang mga kwento na maaring totoo, maaring hindi totoo, sabi-sabi lang. All right. Maraming salamat po, Professor Rowena Evelyn Daroy Morales. Panoorin niyo po natin din siya sa kanyang programa sa GMA at sana sabay-sabay tayo magbantay, magsuri at hindi lang manood ng drama. Alamin natin kung ano yung pwedeng puntahan pa nito at sana ay hindi maging mas bayolente ang kagidinasnan. Maraming salamat, Prof. Rowie. Maraming salamat. Maging lagi tayong mulat.